Magandang hapon mga ka-happy hour. Narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 3 PM edition. Albano, itinangging patungkol sa mga mamamayan ng Isabela ang kontrobersyal na pahayag. Binigyang linaw ni Isabela Governor Rodito Albano na mali ang interpretasyon ng publiko sa kanyang pahayag na wala akong pakialam sa kanila. Ayon sa kanya, ito'y tumutukoy lamang sa mga bumabatikos sa kanya at hindi sa mga mamamayan ng Isabela. Ewan ko kung nakasama ito, no? Ang tanong sa akin kasi, parang nung isang reporter, ang dami nang bumabatikos sa'yo kasi aalis ka. Sabi yung gano'n. Sabi ko, alam mo, hindi ako nagbabasa ng mga batikos sa akin. Wala akong pakialam sa kanila. Ang pinalabas, wala akong pakialam sa probinsya ko. Parang ganun ba yung pinalabas? Parang hindi naman yata takaba yun. Parang na-splice yung para pag sinabi ko, ba't naman ako walang pakialam sa probinsya ko eh? 3 beses na ako naging gobernador, wala naman akong kalaban. At saka ramdam na naman ng tao yung, alam mo na, yung pagmamahal natin sa kanila at pag-uunawa sa kanila. Ewan ko. Samantala, kabinete, nakatutok sa tulong para sa mga biktima ng bagyong Tino at Uwan. Patuloy na inaatasan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang mga miyembro ng gabinete na tutukan ang kalagayan ng mga Pilipinong tinamaan ng magkakasunod na bagyo. Sa Palace Press Briefing, sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na buong puwersa ang administrasyon sa pagtugon sa mga pangangailangan ng mga sinalanta. Sa kasalukuyan, nasa Catanduanes si DSWD Secretary Rex Gatchalian upang pangunahan ang pamamahagi ng tulong sa mga tinamaan ng bagyong Uwan. Si DOH Secretary Ted Herbosa naman ay nasa Leyte upang tiyakin ang pagbibigay ng medikal na pangangailangan sa mga bayan ng Silago, San Juan, at Sogod, gayon din sa Bontoc at St. Bernard. Nasa Negros Occidental naman si DepEd Secretary Sonny Angara upang alamin ang lagay ng mga pasilidad ng paaralan sa lugar, habang naroon din si Tourism Secretary Maria Cristina Frasco upang magsagawa ng pag-assess sa epekto ng bagyo sa sektor ng turismo ng lalawigan. Buong puwersa ang administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. sa pag-aksyon sa mga lugar na tinamaan ng Super Typhoon Uwan at Typhoon Tino. Alinsunod ito sa mandato ng Pangulo na personal na alamin ang kalagayan ng mga residenteng tinamaan ng magkasunod na bagyo. Sa Showbiz Spotted, BINI, naglabas ng bagong kantang Paro-Paro. Inilabas na ng girl group na BINI ang kanilang bagong kanta na pinamagatang Paro-Paro. Ilang oras matapos na ilabas sa mga streaming platform, ay nakakuha na ito ng mahigit 250,000 views. Ang nasabing kanta ay nagpapakita ng kanilang patuloy na paglago bilang singer at songwriters, kabilang ang nasabing kanta sa bagong album nilang Flames na ilalabas sa darating na November 20. Bukod sa nasabing kanta, ay kasama rin sa album ang mga kantang First Love, at ang mga bagong tracks nila na Infinity, Katabi, Sweet Tooth at Bikini. Nakatakda rin silang magsagawa ng BINI-fied concert sa Philippine Arena sa November 29. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 3 PM edition. Abangan ang mga susunod na balitaan mamaya para sa 4 PM edition. Mga ka-happy hour, kung gusto mong manood ang mga balita sa MBC TV Network News Update, mag-subscribe sa aming YouTube channel, i-like ang aming Facebook page, at i-follow sa aming TikTok account.